And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At eto na mga kapatid. Nako, mga kababayan, unang beses po itong nangyari sa history ng Pilipinas, na kung saan mga kapatid, nagkaroon po tayo ng isang leader, no, na pumirma ng isang batas para mas lalo pang palakasin mga kababayan ang sandatahang lakas ng ating bansa. Isang leader mga kapatid na pumirma ng batas para palakasin ang lokal na produksyon ng armas, no, ng Pilipinas. At lahat ng yan mga kababayan, naging posible lang po yan sa ilalim mga kapatid ng administrasyon ni President Marcos. Kaya bansang China, kabahan ka na. Pero bago lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala nagbabalik para sa panibagong update. At huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito na mga kababayan, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating opinion at reaksyon. Nilagdaan na ang batas para palakasin ang lokal na produksyon ng mga armas at kagamitan para sa depensa ng Pilipinas. China, kabahan ka na. Dalay. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa matagal na panahon, sa ibang bansa madalas bumibili ang Pilipinas ng mga gamit pang militar. Pero ngayon, dahil sa bagong batas na Self-Reliant Defense Posture Program Revitalization Act na pinirmahan kanina ng Pangulong Bongbong Marcos, lilikha na ng sariling defense industry ang Pilipinas. Nako mga kapatid. Alam niyo mga kababayan, hindi lang po sandatahang lakas ng Pilipinas mga kapatid ang magbibinipisyo sa batas na ito. Maging ang ating gobyerno mga kapatid ay magbibinipisyo din dito. Bakit kamo mga kababayan? Kung dati kasi mga kapatid, no, nag-aangkat tayo ng armas galing pa sa ibang bansa, no, na may halagang trilyon-trilyon mga kababayan. Ngayon po mga kapatid, hindi na po natin kailangang gawin yan. Kasi nga mga kababayan, tayo na po ang gagawa mga kapatid ng ating sariling armas. At mas makakatipid mga kababayan ng ating gobyerno dito mga kapatid dahil materyales mga kababayan ang bibilhin na lang ng Pilipinas para gawing armas mga kapatid para sa ating sandatahang lakas. However mga kababayan, dati kasi mga kapatid noong nag-aangkat pa tayo ng armas sa ibang bansa, yung mga armas na inaangkat natin doon ay naka-retail price po yun. Mga kababayan, naka-retail price po yun, per piece na po yun mga kapatid. Samantalang dito ngayon mga kababayan, no, sa pamamagitan ng batas na ito na pinirmahan ng ating ng ating Pangulong BBM mga kababayan, makakabuo po tayo dito ng napakaraming armas dahil ang bibilhin na lang natin mga kapatid ay mga materyales na lamang. Tuloy! It's a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and volatilities. Sa ilalim ng batas, mas papaboran na ng gobyerno ang pagbili ng gamit pang militar mula sa local supplier. Bibigyang insentibo ang mga gumagawa ng armas at iba pang defense equipment para maengganyo silang magtayo ng paggawaan dito sa Pilipinas. Biruin nyo mga kabatid, ino-open na rin, base sa aking naiintindihan parang sinasabi dito mga kabatid na ino-open na rin ng ating gobyerno, no, yung ating bansa mga kababayan para sa mga third party na mga manufacturer mga kapatid. Ibig sabihin yan mga kababayan, pwede na po tayong mag-imbita ng mga dayuhang mga manufacturer mga kapatid ng armas at mamuhunan dito sa loob ng ating bansa. At ang advantage dyan mga kababayan na aking nakikita po mga kapatid, pagka tama po yung analysis natin dito is may posibilidad mga kapatid na mag-upgrade yung ating armas sa pamamagitan mga kababayan nitong mga dayuhan ng mga manufacturer dahil ma-absorb na natin mga kapatid yung technology na meron sila doon mga kababayan sa kanilang bansa. Diba? Napakalaking advantage talaga nito mga kababayan, no, para sa ating sandatahang lakas at para sa ating bansa. Nako mga kapatid,
talagang commended dito mga kababayan, si President Marcos, dahil pumayag siya mga kapatid na magkaroon na tayo dito ng ating lokal na produksyon ng armas dito sa loob ng ating bansa mismo mga kababayan. Tuloy! To the private sector, it is an invitation to build an enduring defense industry. To our esteemed research institutions, let your innovations shape our future and propel us towards self-reliance. To our armed forces, understand this. We pledge that the Filipino soldier will be bolstered by the ingenuity and the expertise of the Filipino innovator. Alam niyo mga babae, malaki talagang bagay ito sa ating mga kasundaluhan. Kasi nga mga kapatid, yung mga armas kasi natin ngayon, limited lang 'Di ba? Kumbaga, pag nag-engage tayo sa isang giyera mga kababayan, may possibility mga kapatid na kailangan na naman natin bumili ng mga panibagong armas mga kababayan after ng giyera mga kapatid. However mga kababayan, dahil meron na po tayong batas na nag-govern ngayon mga kapatid sa mga manufacturer ng armas, yung ating mga kasundaluhan ngayon mga kababayan ay busog-lusog na po, busog-lusog na po sila mga kapatid sa armas. Hindi na natin kailangang isipin na bukas, pag ginamit ko itong armas ko ngayon, bukas wala na to, 'di ba? Ubos na to, yung bala ko ubos na. Kasi nga mga kapatid, meron na po tayong mapagkukunan mismo dito sa loob ng ating bansa. Napakalaking bagay talaga nito mga kababayan at napakalaking tulong nito para sa ating sandatahang lakas. Tuloy! Ikinatuwa ito ng militar. Matagal na raw nilang inaantay ang batas na ito. Di ba mga kapatid, natuwa pati yung ating mga militar mga kababayan, pati mismo yung ating mga kasundaluhan natuwa mga kapatid sa batas na ito. Kasi alam nila mismo mga kababayan na malaking tulong ito para sa kanila mga kapatid. Tuloy! Matagal na tayong gumagawa ng sarili nating baril, sarili nating bala, sarili nating mga radyo. We even manufactured our own rockets. Tawag natin noon, bongbong rockets. Pero nawala ito, nawala. We are given hope. Alam niyo kung bakit nawala yan mga kababayan? Simple lang mga kapatid. Wala kasing batas na nag-go-govern sa mga dating nagmamanufacture niyan. Diba? Lalo na pag pinupolitika ka mga kababayan, kawawa talaga yung negosyo mo. Pero dahil meron na tayong batas ngayon mga kapatid, meron na rin mga pamantayan na pwedeng sundin yung mga manufacturer at hindi na po sila basta-basta mga kababayan mapupolitika ngayon. Kasi kadalasan kasi mga kapatid ng ating mga politiko dito, pagka hindi sila nakakahut-hut ng pera dyan mga kababayan, tulad dyan sa mga nagmamanufacture ng mga armas mga kapatid, kakawawain talaga yung negosyo mo. 'Di ba? Kahit maganda pa yung intention mo mga kababayan, pag hindi kayo nagkasundo sa isang local politician or kaya sa mga politician na nasa mataas sa posisyon mga kapatid, talagang pag-iinitan ang negosyo mo. Pero dahil meron na tayong batas ngayon mga kababayan, malaya na pong makakapagnegosyo mga kapatid yung ating mga lokal na mga manufacturer or mga dayuhang mga facturer mga kababayan ng kanilang mga negosyong armas dito sa loob ng ating bansa. Yan po talaga mga kapatid ang advantage nitong batas na ito. Kasi nga may sarili na pong implementing guidelines ito mga kababayan na pwede nang sundin ng ating mga local or mga international na mga manufacturer ng armas dito sa loob ng ating bansa. Tuloy! Na magiging maganda yung defense industry natin and therefore we will be able to modernize our armed forces more effectively and faster. Biruin mo mga kapatid ang China, kahit corrupt yung kanilang gobyerno mga kababayan, pero lagi po nilang iniisip mga kapatid yung kanilang sandatahang lakas. In fact mga kababayan, sa kabila ng korupsyon sa gobyerno ng China mga kapatid, sila ang kinikilala ngayon mga kababayan sa buong mundo na may pinakamalaking naval shipyard mga kapatid sa buong mundo. 'Di ba? Sa kabila ng kanilang mga corrupt na leaders mga kababayan, hindi po nila pinapabayaan mga kapatid yung kanilang sandatahang lakas. Na in case worst comes to worst mga kababayan, meron po silang magagamit para depensahan or para proteksyonan mga kapatid yung kanilang bansa. Samantalang sa Pilipinas mga kababayan,
bago ang administrasyon ni PBBM mga kapatid, puro lang korupsyon. Di ba? Puro lang korupsyon mga kababayan, yung ating sandatahang lakas napabayaan po. Kaya ngayon tuloy mga kapatid, kinakawawa tayo no ng bansang China dahil wala kulang tayo mga kababayan. Aminin na natin na kulang tayo sa kagamitan. Pero buti na lang mga kapatid, nagbago na ang takbo ng ating bansa. Dahil mga kababayan, nagkaroon tayo ng isang leader na concern po mga kapatid sa ating sandatahang lakas. Kaya commended ko talaga dito mga kababayan si President Marcos. Napakagaling po ng kanyang ginawa mga kababayan na pumayag siya na magkaroon tayo dito ng lokal na produksyon ng armas sa loob ng ating bansa. Sa pamamagitan kasi ng batas na yan mga kapatid, marami po tayong pwedeng maingganyo ng mga manufacturer mga kababayan na mag-manufacture ng armas dito mismo sa loob ng ating bansa mga kapatid. And of course guys, malaki po talaga ang benepisyo niyan sa ating mga kasundaluhan. Tuloy! And or faster. Ipinagbabawal naman sa batas na ibenta ang mga gawang Pinas na armas sa mga private sector. Pang-militar lang kasi ang gamit nito. Ito mga kapatid, mabuti na lang, klinaro dito. Kasi nga mga kababayan, alam naman natin na may mga terorista din sa loob ng ating bansa. At least dito mga kababayan, malinaw na hindi ito pwedeng ibenta sa mga terorista mga kababayan. At tanging ito po ay ginawa lamang para sa ating mga kasundaluhan. Tuloy. This guarantees that the weapons, the equipment, and technologies that we build will never be turned against the very people that they were designed to protect. Para sa GMA Integrated News, Jonathan. So yan mga kapatid, napakaganda mga kababayan. And ito mga kababayan 8 months ago pa pala ito mga kapatid. 8 months ago pa itong napirmahan ng ating presidente. And nagulat ako mga kababayan kung bakit kagabi ko lang napanood to. 8 months ago pa pala ito. Ibig sabihin mga kababayan, siguro ngayon mga kapatid, marami na tayong nagawang armas. Pero 8 months ago pa itong balita na ito. Naging posible na ito mga kapatid noong panahon na pinirmahan ito ng ating presidente. So sa madaling sabi mga kababayan, meron na sigurong mga nagawang armas ngayon mga kapatid para sa ating mga kasundaluhan. And siguro mga kababayan yung ating mga kasundaluhan ngayon busog-lusog na mga kapatid sa mga armas dahil mga kababayan 8 months ago yung balita, ibig sabihin marami na po or nasimula na ito mga kapatid. 'Di ba? Ganon lang kasimple 'yun. Anyway guys, hanggang dito na itong video na ito. Kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.